Beyond this land of parting, losing and living, far beyond the losses darkening this, and far beyond the taking and the bereaving, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of toiling, sowing and reaping, far beyond the shadows darkening this, and far beyond the sighing, moaning and weeping, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of waiting, seeking and sighing, far beyond the sorrows darkening this, and far beyond the pain and sickness and dying, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Oft we come together, oft we sing and pray. Here we bring our offering on this holy day. Help us, Lord, thine help us, Lord, to see. May we all in truth and spirit worship thee. May we keep in memory all that thou hast said. May we truly worship as we eat the bread. Help us, Lord, thine help to see. May we all in truth and spirit worship thee. May we all in spirit, all with one accord, take this cup of blessing given by the Lord. Help us, Lord, thine help us, Lord, to see. May we all in truth and spirit worship thee. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more.
not a sigh for the blessings of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Magandang muli mga kapatid. Tayo po muli andito ngayon sa gabing ito para po sa ating pag-aaral po sa Nabanal na Kasulatan sa pamagitan po ng Facebook Live. Kung hindi po kayo makapanood, makarinig live, pwede po kayong pumunta sa aming YouTube account, Angeles City Southside Church of Christ. Yun po ang pangalan ng aming YouTube account. Kung kasi po minsan, dahil po sa gabi na, hindi na makasabay yung iba sa ating Facebook Live, pwede niyong panoorin sa susunod na araw dahil meron na pong 30 days na nasa Facebook pa rin yan until 30 days na inaalis na po ngayon ng Facebook. So, pwede po kayong pumunta sa YouTube account namin, Angeles City Southside Church of Christ. Nandun po lahat ang videos na ipangaral mula pa noong 2022 sa kasalukuyang bilang. Ito yung kumulang mahigit ng 1,000 videos na nandoon po. Hindi po ako nagkakamali. So ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay isang bahagi ng Biblia na dapat nating pag-aralan at dapat nating sundin sapagkat ito'y bahagi ng ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ito mahalaga dahil ito'y nandoon sa Bagong Tipan at ito'y pinag-uutos sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sa ating po mga kaigsuunan, maayong gabi, sa inyong tanan mga igsuon, sa ating po mga kakabsat na ibang gabi, kada kayo amin kakabsat, at sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos, sa ating mga kaibigan sa Pangasinan, kasama po yung aking pinsan na si Nelson Cunanan, Masanto siya Labi, at si kayo namin, dito po sa aming probinsya ng Pampanga, kasama ng bahagi ng Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Zambales, may pabengke ko nga. So ito po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Tayo po ba ay kinakailangan sumunod sa pamahalaan? Yun po isang katanungan. Kung minsan may mga tao na hindi sumusunod sa pamahalaan. Sila ay sumusunod sa kanilang mga sariling kautusan hinggil po sa mga bagay na may kaugnayan sa pamahalaan. So kung bilang mga Kristiyano, anong pagtingin natin sa pamahalaan? Kailangan ba natin tayo sumunod? O wag na tayo sumunod sa pamahalaan? Ito po yung mga lehitimong mga tanong, mga kapatid at mga kaibigan. Dahil kung tayo mga Kristiyano, tayo po ay nagpapailalim sa anumang bagay na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Sapagkat siya ang ating Panginoon. At kinakailangan natin sundin ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Kung minsan, dahil meron po tayong paniniwala, kaya tayo po ay nagkakaroon ng maling paniniwala at pagtingin sa pamahalaan. Umpisayan na po natin ang ating paksa sa gabing ito, mga kapatid. Magtiyaga po tayo sa loob ng humigit kumulang 1 oras. Is obedience to the government optional?
Ibig sabihin yan, kung optional, pwede pa tayong sumunod o hindi sumunod sa pamahalaan or is obedience to the government required. It's either is obedience to the government optional or is obedience to the government required. Yun po ang ating gustong tingnan sa gabing ito nang wala po tayong prejudices or bias. Wala po. Gusto lang natin makita kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Romans chapter 13 verse 1 to 7, ito po ay 7 talata sa 13 kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma na nagbibigay po sa atin ng malinaw na larawan kung ano ang ating obligasyon or responsibility to the government as Christians. Dito po, umpisa na natin. Sa unang talata sa ating wika, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay tinalaga ng Diyos. Sa American Standard Version, let every soul be in subjection to the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. Dito po sa New King James Version, yung American Standard Version ay 1901. So ito po ay sa matandang salin. Yung New King James Version ay 1979. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. So ito yung New King James Version. So tingnan po natin, bawat tao, every soul, bawat tao. Yung salitang soul, ang ibig sabihin ay yung tao, hindi yung kaluluwa. Maraming pagkagamit ng salitang soul, kaya nga po sa Tagalog ang bawat tao. Bawat tao, lahat ng tao, all men, are supposed to obey the respective governments kung tayo sumusunod sa Diyos. So, salitang magpasakop, in subjection, be subject. Ito po ay galing sa salitang Grego na hupatazo. Ito po sa Romans 13:1-5, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Ang ibig sabihin, be in subjection, be under obedience. So tayo po ay nagpapasakop, tayo sumusunod. Hindi ko maunawaan na isang mangaral, sabi niya, if you are subject to the government, it doesn't mean you have to obey the government. I do not understand that statement. If you are subject, you need to obey. Di ba? Yun ang sinasabi. Yung, halimbawa, yung mag-asawa, the husband is the head of the wife. The wife is subject to the husband. Di ba? So, kinakailangan sumunod yung asawang babae sa lalaki sa mga bagay na pinahintulutan ng Diyos. So, if you are subject, you are under obedience. Kailangan tayong sumunod sa pamahalaan. So, sa isang talata rin na ginamit po yung hupatazo, sa 1 Corinthians 14 verse 3, ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahintulutan magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kinakailangan silang sumunod sa mga kalalakihan, di ba? Generally, specifically to the elders, which are men. So yun ang makikita natin kahulugan ng magpasakop. You are under obedience. Kailangan sumunod. Namamahalang otoridad, o sa American Standard Version, to the higher powers, sa New King James, governing authorities. Kaya nga po, sa dalawang saling, American Standard Version at King James Version, which are older version, higher powers. Governing authorities, New King James Version, English Standard Version, New American Standard Bible, New Revised Standard Version, governing authorities. So ito po yung gobyerno, any form of government. If you study the Old Testament during the
patriarchal dispensation, families are the government. Pagkatapos Old Testament, under the law of Moses, a theocracy. In other words, the law of Moses included both civil and religious ordinances. Sa New Testament, there's a separation with church and the state. Pinaghiwalay ng Panginoon ang pamahalaan sa iglesia. Ito ay sa Mateo chapter 22 verse 21. Sinabi nila sa kanya kay Cesar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. So there is a separation of powers between the government and the church. So yun po ang makikita natin, namamahalang autoridad. Dito po ang ibig sabihin yung pamahalaan, any form of government. Hindi natin pinag-uusapan yung isang uri ng gobyerno. There are different kinds and forms of governments. Meron pong centralized government, katulad ng the Republic of the Philippines, but there are also tribal governments, which do not subject themselves to a centralized government. They have their own independent form of government. Tribal government, di ba? Yung salitang authority, sabi po sa ating binasa, sa New King James, for there is no authority. Dun sa American Standard Version, pati sa King James, there is no power, authority. Ito po yung gamit sa salitang exousia, as with the English authority, one who possesses authority, a ruler, magistrate. Dun sa Luke chapter 12 verse 11, kapag kayo dinala nila sa harap ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, ay huwag kayong mag-alala kung paano o anong inyong isasagot o kung anong isasabihin. So, may kapangyarihan, those with authority. Sa Titus 3:1, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabubuting gawa. May kapangyarihan, those with authority. Sa 1 Peter chapter 2, verse 13 to 15, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao, bawat pamahalaan, any form of government ng tao alang-alang sa Panginoon. Maging sa hari, nakataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyo mapapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. So ito po yung exousia with authority, may kapamahalaan. So yung makikita natin yung pamahalaan, anumang organisadong pamahalaan, o isang pamahalaang pang-tribo, tribal government, doesn't matter what kind of government. Basta tayo po yung napapailam sa gobyerno na kung nasaan tayo. For instance, in the Philippines, the mainstream society is subject to the central government. Faraway tribes, sometimes they are subject to their own tribal government. In the South, there is an autonomous government. So, may sabihin, those are different kinds of government. Kung anong klaseng pamahalaan kay mayroon, you should be subject kanya. Ito pong pamahalaan o pamamahala is ito pong kaisa ng pagkakaroon ng gobyerno. Not necessarily the rulers themselves. Pero yung pagkakaroon ng gobyerno, ito po ay galing sa Diyos. In other words, sasabihin natin, paano yung mga pamahalahan hindi sumusunod sa Diyos? Sila pa rin galing sa Diyos. Sila ang may problema, hindi ang Diyos. Ang disenyo ng Diyos, pamahalahan ay mabuti para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Kung hindi susunod ang isang pamahalahan, problema nila yun. They will answer to the Lord on the last day. Di ba? Maaaring ang mga pamahalahan hindi perpekto o maaaring lumalabag sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin dito galing sa Diyos. Tulad natin, tayo nilalang ng Diyos sa isang maayos na layunin. Pero hindi lahat ng tao ay sumusunod sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yung mga tao hindi galing sa Diyos. Di ba?
So, ang pagsunod natin sa pamahalaan ay sa mga bagay na may pamamahala ang pamahalaan. Any. Sabi, ano bang pinag-uutos ng pamahalaan? Wala nga ang specific kung sinasabi dun sa Romans 13:1-7 kung anong susundin natin sa isang pamahalaan. Kailangan tayong sumunod sa lahat ng kautusan ng pamahalaan. Yun ang sinasabi sa atin, di ba? Ang pagsunod natin sa pamahalaan ay sa mga bagay na may pamamahala ang pamahalaan. Kung ang palatuntunin o pamahalaan ay lumalabag sa batas ng Diyos, ang batas ng Diyos ang masusunod. Yun po sabi sa Acts chapter 5, di ba? Na kami susunod sa Diyos kaysa sa tao. Because at that point, pinasusunod sila sa isang kautusan na labag sa kalooban ng Diyos. Pinagbabawalan sila na huwag nilang ipangaral ng ating Panginoon na buhay na magaling mula sa mga patay, which the apostles cannot do because they need to preach the gospel that Christ died, was buried, and on the third day, He rose again from the dead. So, hindi na pwedeng hindi pangaral ang pagkabuhay na maguli ng ating pamahalaan. But otherwise, we have to be subject to the government. We have to obey whatever ordinance the government is requiring of us. Yun ang sinasabi dito, di ba? So, ano yung context nito? Why did Apostle Paul write Romans the 13th chapter? Ang utos ay para sa lahat ng tao, lalo na sa mga Kristiyano. The requirement is for all men to obey the government, especially the Christians. Dahil siyempre, ito'y aklat ng mga Kristiyano. Ang pananampalatayang Kristiyano, at the time, the Christianity was still a new thing. And many people in the Roman Empire perceived that Christians are against obeying the government of Rome. Yung makikita natin. Ang mga Jews, sa mga Hudyo, ay laban sa pamahalang Romano. The Jews were against the Roman government. And some of the Jews who became Christian still have that view na ayaw nilang magsumunod sa pamahalaan ng Romano. The Gentiles who became Christians may have a view that because they now believe that Christ is the King, they may have the view that they do not have to obey a human government, a human king. So, yan makikita natin. So, Paul was emphasizing that all men need to be subject to the government, including Christians. So, yun ang sinasabi ni Apostle Paul, di ba? Doon sa unang talata, basahin na natin. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay tinalaga ng Diyos. Let every soul be in subjection to the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that are ordained are of God. So New King James, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. So ito po itinalaga ng Diyos. Kailangan tayong magpakasakop sa namang namamahalang otoridad. Sapagkat yung pamahalaan, the idea and the design of government ay galing sa Diyos. So maliwanag yung talata. There's no question about it. That Christians need to obey the respective government. Kung kayo po nasa US, the American Christian need to be subject to the American government. Whether the state government or the federal government or whatever form of government. The Philippines, the same. Kailangan tayo magpasakop sa palutuntunan ng pamahalaan. Paano po kung tayo lalabag? Tignan po niyo yung mga binasa natin sa Titus chapter 3 verse 1. Ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa.
Mas specific po yung 1 Peter chapter 2, verse 13 to 15. Pasakop kayo sa bawat pamahalahan ng tao alang-alang sa Panginoon for the Lord's sake. Maging sa hari nakataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ng gumagawa ng masama at parangalan ng gumagawa ng mabuti sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Yun po ang kalooban ng Diyos, sabi po sa atin. Ano po? Basahin po natin sa Biblia, sa New King James. Itong 1 Peter, ano po? Basahin ko po sa aking Biblia na nasisira na rin. Sabi dito sa New King James, therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme or to governors, as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. So, ang gobyerno ay proteksyon sa atin. Pinaparusahan yung gumagawa ng masama at pinupuri yung gumagawa ng mabuti. Yun ang sinasabi, every ordinance of man. Bawat utos ng tao kanya concerning the government. Yun ang sinasabi po sa 1 Peter chapter 2. Di ba yung mabasa natin? Paano kung tayo lumalaban sa pamahalaan? If you disagree with the government, there is a proper way of showing our disagreement without disobeying the government. Sa isang representative form of government, we have the congressmen or the senators who represent us. Pwede natin sabihin sa kanila kung mga bagay na ayaw natin sa mga kasalukuyang mga batas na hindi sa palagay na di tama. You have the proper way of doing it. Not perfectly, but there's a way, di ba? Kaya ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalagaan ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Lumalaban. Tignan po natin sa English, sa Romans chapter 13. Ano po? Verse 2. Therefore, whoever resists the authority, resists the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. So, pag tayo lumalaban, ang ibig sabihin, to set one against. Nilalagay natin ng sarili laban. To withstand, to resist, to oppose, to set against. To tayo lumalabag, o hindi sumusunod sa mga utos ng pamahalaan, nagre-rebelde sa pamahalaan, tayo po'y lumalaban sa Diyos. Bakit? Sapagkat itinalaga ng Diyos para sa ating kabutihan. Ngayon nilalaban natin, naalis natin ng kanyang kahalagaan. Tayo lumalaban sa Diyos, di ba? At ang mahirap po rito, we are set giving judgment on themselves. Naglalagay ng kahatulan sa kanilang sarili, sa Diyos at sa pamahalaan. When we resist the government, when disobey the government will punish us. Magkakaroon tayo ng immediate punishment. And in the long run, when the Lord comes, we will be condemned. Yan ang sinasabi ng Biblia. We cannot put the government aside. Ipinapailalim tayo ng Diyos sa ilalim ng pamahalaan. Hindi ba? Maliwanag po. Kahit huwag tayo magdebate, maliwanag yun eh. Sa 3 talata, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. Ideally, the government is not against those who are obeying the government. Those who are doing the right things. Hindi laban ng pamahalaan doon, kundi sa masama. Generally speaking, all governments are against those who do evil. If you disobey the government, you'll be punished. Di ba? At ibig mo bang magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang nararapat at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. He is God's minister, Kanya. Is not God minister for us to be saved? Not in that sense. But it's God's servant. Siya lingkod ng Diyos. Whether a government believes in God or not, he is God's minister. It's God's servant for God's purpose. Hindi sabihin, basahin natin sa ika-4 sa English. For is God's minister to you
for good. So, para sa kabutihan, governments are not perfect. There is no perfect human government. But generally speaking, they are for our good. All government has that the same design, di ba? But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister and avenger to execute wrath on him who practices evil. So ito yung makikita niyo. Nakakatakot yan. Pag tayo lumalabag sa pamahalaan, mga kapatid. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niyang tabak sa likod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. That is why in most governments, they have courts where they settle disputes, where they punish those who are proven to disobey the laws of the land. Di ba? Yun ang purpose ng pamahalaan. Ideally, generally speaking, hindi naman ilalagay sa pinagwa ng hindi gumagawa ng tama unless otherwise there's something wrong. Well, as sabi nga natin, no human government is perfect. Pero yun, makikita natin, matakot tayo kanya. Kung hindi ayaw natin maparusahan ng pamahalaan, huwag tayong lumabag sa pamahalaan. Gumawa tayo ng mabuti o yung pinag-uutos ng pamahalaan. Then you have no problem. Nga naman nakakatakot ang isang batas. Kung hindi ka naman gumagawa ng masama, there's nothing to be afraid of. Unless you are a victim of something evil. Kung ikay biktima ng isang evil conspiracy. But otherwise, wala kang problema. Hindi ka matatakot. Kung hindi ka naman gumagawa ng masama. So, ang gobyerno, so generally, the governments are placed to protect the citizens of that place. Yun ang purpose ng government. To protect our liberties, to protect our properties, to protect our lives. Yun ang purpose ng pamahalaan. Bakit? Masama ba yan? If there's no government, how do we protect our properties? If there's no government, how do we protect our lives? Unlike the U.S., the Philippines doesn't have that law that we have the right to bear arms. We do not have that. So we are dependent solely on the government to protect us. Sa U.S., hindi, meron silang the right to bear arms. Kaya yung mga Amerikano, meron silang pag-aaring baril. Nakakatakot dyan. Pag pumasok sa property ng sa Amerikano, hindi kanya kilala, babarilig kanya. Dito sa atin, wala namang mag-ganon. May mga umaawak ng baril, but not in general terms. Kunti lang yung mga yun. Hindi lahat ng Pilipino may baril. So dito sinasabi ng talatang ito, sinasabi rito ni Pablo ang prinsipyo ng pamahalaan. Sa lahat ng panahon, hindi lamang sa patungkol sa pamahalaan ng Roma sa kanyang panahon. Walang pamahalaan sa mundo na walang kapintasan. There is no perfect human government. Pero isipin natin, let's think about it. What if there is no government? Is that a better design? A better situation? It will be chaotic. Magulo yun. That will be chaos. There is no order. That's a problem. Wild West yan. Patayan. Gusto ba na magulo? Yun ba ang alternative na walang gobyerno? That is why government, imperfect as they may be, they are still for the good of the general people. The good of the people generally. Di ba? Maganda pa rin na may gobyerno. At dito kayo makikita natin, ipinakikita ni Pablo ang karapatan at limitasyon ng pamahalaan. No human government is absolute. Hindi ganon. Hindi naman, mayroong limitasyon ng pamahalaan. For instance, the Roman government at the time, lalo po sa malapit sa panahon ng pagkasulat ng Book of Revelation,
Meron silang batas. They enacted a law to worship the emperor as God, whether dead or living. Ay, hindi ito maaris ito pa rin ng mga Kristiyano. It is against the law of God that we should worship the Lord, the God only. Yung Diyos lamang ang pwede nating sambahin. So, merong limitasyon ng ating pagsunod sa pamahalaan. Yun nga po, kung ito'y lumalabag sa kautusan ng Diyos, hindi tayo susunod. Hindi natin nilalagay kaagad yung sitwasyon na kasi ibang gobyerno hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman lahat ng batas ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Oo, totoo, merong batas na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo susunod doon. Bakit natin nilalagay kaagad yun? Tignan natin yung general principle na sinasabi ni Apostle Paul that we need to be subject to the government. Di ba? Siya po'y lingkod is God's minister for what? Siya lingkod is para saan? Para sa ating kabutihan. Ang mga batas, generally, ay para sa ikabubuti ng bawat mamamayan. Magkaroon ng kaayusan at may kapayapaan. Yun ang general idea ng isang gobyerno. That's the purpose of a government. Ayon po sa sinasabi ni Apostle Paul. Tingnan sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Una sa lahat ay sinasama ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari, at sa lahat na nasa mga taas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. So, anong purpose ng gobyerno? Especially para sa mga Kristiyano, na tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Mas madali tayong maglingkod sa Panginoon kung may kapayapaan at kaayusan ng ating kapaligiran. Mas mahirap sumamba sa Diyos kung wala yun. Halimbawa, sa panahon ng giyera, mahirap sumamba sa Diyos sa panahon na yun. Kaya ayaw natin ng giyera. Gusto natin na mapayapang and a peaceful environment. A peaceful and orderly environment, di ba? So, makikita natin, ito may proteksyon sa ating pag-aari, karapatan at buhay ang bawat mamamayan pag mayroong pamahalaan. Binanggit po yung tabak, di ba? The sword, binanggit ang tabak dito. Tabak, tabak. Dito po, sabi niya, ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. A sword is an instrument to kill. Di ba? Kaya tabak, parusahan, it also symbolizes punishment. Pagkay kay lumabag, ikay mapaparusahan. Ikay mararanasan mong kabagsikan ng pamahalaan. Kaya dito ako naniniwala ako na death penalty is God's design. Oh, it doesn't solve crimes. Absolutely. Pero makakatulong yun. Kaysa kung wala. Itong evolution ng death penalty ay dahil sa mga pamahalaan nagiging mas liberal. They become more liberal. Their conservative governments, they have death penalties. Dito po sa Genesis 9:6, ito yung basihan. Sino man magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng tao ay padadanakin ng ibang tao. Saan galing yun? Sa Diyos. Sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. So itong pagpaparusa ng pamahalaan ay ginagawa sa legal na paraan. Kaya may batas. Kaya kung nagkasalang tao laban sa atin, tayo dumudulog sa pamahalaan upang parusahan yung tao ngayon pag napatunayan siya nagkasala. So walang tao ang may karapatan iligay ang batas sa sarili niya. We do not have that right. Yan ang karapatan ng pamahalaan. Ngayon makita natin, God's minister, ito magpaparusa kapag tayo na malabag sa anong gagawin natin. Kaya nararapat na magpasakop. Hindi lamang dahil utos,
Dahil din sa budhi. Tignan natin sa Romans chapter 13, dito sa verse 5. Therefore, you must be subject, not only because of wrath, but also all for conscience sake. Because of wrath, dahil kay parurusahan na may kabagsikan ng pamahalaan. Ang sabi nga ng kasabihan, the law may be hushed, but it is the law. Kailangan ipatupad. Ang Diyos ay maaaring mabagsik, pero yan ang batas. Ayaw mong maranasin kabagsikan, huwag ka lumabag sa batas. Di ba? Paano yung budhi? Ang lumalabag sa utos ng pamahalaan ay walang paggalang sa Diyos. If you are a Christian, you have that conscience of honoring God. If you honor God, then you have to obey the government. Dahil ang pamahalaan ay galing sa Diyos. Alam mo, mali ang pagiging hindi sumunod sa pamahalaan. So, kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Kaya ganun din po, that government, meron din siyang privilege as a government. Sabi rito, government means expense. Kailangan niya ng pera in order to implement the rules and the laws. So, ano makita natin? Sapagkat sa hinding dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis. The tax is to support the government in its purpose. Sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. So we need to pay the taxes because we have to support our government in order to be able to accomplish its task, di ba? Of protecting us and also implementing order. Magkaroon ng kaisahan sa isang lipunan. So, kailangan tayo magbayad ng buwis. Ibigay ninyo sa lahat ang sakay na nararapat, buwis dapat buwisan, ambag dapat sambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Although we may disagree with the government, but we need to honor those who are in government. Kasi, tandaan natin, the government is from God, di ba? We may disagree kung sa kailang may ibang pinag-uutos. So, ang buwis, upang magpatuloy ang pamahalaan sa kanyang tungkulin tinalaga ng Diyos. But we have to respect those in the government. Dito po sa Mateo 25:15 to verse 22, inutusan ng Panginoon ang bayad ng buwis. Kaya ibigay yan kay Cesar ang nararapat kay sa Cesar. So hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan natin ng pamahalaan. May mga bagay dapat gawin na walang karapatan ng iglesia na gawin. For instance, the local church cannot help needy non-saints. That is the task of the government. Tulungan niya yung mga mamamayan na naghihirap. Hindi pwedeng gawin ng iglesia yan. That's not its responsibility. Ang obligasyon ng iglesia is to help needy saints. Kung ating babasahin ang bilang sulatan. So, hindi maganda ang ating wala tayong applications. What if there's a death penalty? What if the government implements death penalty? Kailangan tayo magpailalim doon. We have to respect that. Even if we disagree with it. Ngayon ang batas ng pamahalaan, we obey that. God doesn't go against God. God originated death penalty sa Genesis chapter 9, di ba? Paano yung pag-aasawa? Every government has ordinances regarding marriage. If those ordinances do not go against God's, we have to be subject to those ordinances. For the sake of argument, natin ang pinaniniwalaan, if God will bind a man and a woman who have made a solemn oath between themselves, if that is true, you need to still be subject to the government. You have to obey the ordinances of the government regarding marriage. Bakit? Yun ay kautusan ng Diyos eh. Yun sinasabi sa atin eh.
if those ordinances do not go against God's law on marriage? Bakit inaalis natin ang pamahalaan? Hindi ba tayo nagkakasala noon? But the question is, if a man and a woman made a solemn oath between themselves and do not subject themselves to the legal requirements of the law, are they not sinning? Hindi ba sila nagkakasala? I do not believe that government bind a man and a woman in marriage. God binds a man and a woman in marriage. But meron gawain ng pamahalaan sa bagay na yun. So hindi ba tayo nagkakasala kung hindi tayo magpapakasal sa pangapalatuntunin ng pamahalaan? Isipin natin yun. You have to think about it. Bakit natin naalisin yun? Sinasabi ng Diyos, magpailalim tayo sa pamahalaan. Does the law of the Republic of the Philippines regarding marriage go against the law of God on marriage? They do not. They agree. Di ba tayo susunod doon? Think about it, di ba? Hindi ko pinipilit. Pag-isipin natin. Sabihin natin, there is no marriage in Romans 13. Wala rin naman driver's license doon. Hindi na tayo kailangan one driver's license para tayo mag-drive. Wala naman binabanggit na particular na sa Romans 13. Ang sinasabi, pasakop tayo, spama lang, period. Wala tayo, hindi natin sabi, there is no marriage in Romans 13. Wala nga tayong mababasa. But there is a necessary inference that if a government has ordinances regarding marriage which do not go against the law of God, kailangan tayo magpailalim. Dahil na sinasabi ng Romans 13, di ba? If you disagree, then say your disagreement. On that basis, hindi ka susunod. Yun, di ba mga kapatid? Sa traffic, there are traffic rules. Do we not obey traffic rules? We have to obey traffic rules. Yung mga Kristiyano na kaskasero magmaneho, that they do not obey traffic rules, you are sinning against God. Utos ng pamahalaan yun eh. You have to subject ourselves to those traffic rules. Di ba maayos kung tayo susunod sa traffic rules? Mas maayos yun? Kaysa kung barambado tayo mag-drive sa daan? Di ba tayo nagkakasala, no? Kung di tayo sumusunod sa palatuntunan ng pamahalaan regarding traffic rules, yung pagbabayad ng tax, business tax, di ba? Things which we are commanded to do. There are privileges that the government allows. Now, privilege you may do or you may not do. In other words, voting is a privilege. It is not a command. So whether you vote or not, you're not sinning. That is not a required law. It's a privilege. It's a right. Pwede kang magboto, pwede kang hindi. Hindi ka nagkakasala, no? Pero kung mga bagay na you have their requirements, then you have to obey. Hindi mo ba? Mga patapos isipin natin mabuti yun. Ngayon, bilang paliwanag, the law of God is higher than any government. Kung if the laws of a government goes against the law of God, then we will not obey such laws. For instance, divorce law. If the Republic of the Philippines will enact a law on divorce which go against God's law on divorce, we are not subject to that law. Kung halimbawa, ang pamahalaan ng Pilipinas, sabi niya, kung gusto niyo maghiwalay kayo. Okay lang yan. We will not be subject to that. Dahil lang the only reason for a Christian to be able to divorce or put away his wife or spouse or her spouse, if that spouse commits fornication. That's the only reason. If you divorce your spouse for any other reason, that is sin. Kasalanan niyo. I do not believe that. Kaya before you go into marriage, you have to think 1,000 times. Because it is a complex and complicated relationship. Hindi simple yan, di ba?
How about if the government will allow living in or common law marriage? Do we obey that? No, we don't. If the government allows a common law marriage, and if you are a Christian, you need to get married. Kaya hindi ka sumasakap sa pamahalaan. Hindi ka nagpapasakap, di ba? How about if the government will allow abortion, legalize abortion? We are not subject to that. We will not subject ourselves to that. That's against the law of God. What about if the government will enact a homosexual law on homosexual marriage? We are not subject to that. We will not do that. Because that's go against the law of God. So tignan nyo itong mga aplikasyon na ito, mga kapatid. There are some things that are good, that are required by the government. Then we have to be subject to the government. Yun nakakatawa yung traffic rules. Kristiyano ka, makakaroon ka, tapos sumalabag ka sa batas ng traffic. Red light, babanat ka. You are sinning. Kakasala tayo na. Dapat maging disiplinahan na tayo dahil yun yung batas ng gobyerno. Hindi mo gano'n yung Pilipino, pag ando ka sa Clarker base, sumusunod sila sa batas. Pag meron traffic light, generally, sumusunod sila sa batas. Ganun dapat. Whether may nakakakita o wala, you have to obey the traffic light. Dapat ganun. Batas lang ng tao yan. Oo nga, pero sabi ng gobyerno, may pasakop tayo sa pamahalaan. Nagtatawa na natin yan. Paano kung hindi ka naligtas dahil doon? Di ba dapat mas maganda sumunod ka na lang? Di mo walang problema yan. Example lang, very trivial probably. It's an indication na kailangan tayo disiplinado bilang mga Kristiyano. We should be law-abiding citizens. Kung lumabag ka sa traffic rule, you have to pay the penalty. Dahil hindi ka magkasala sa Diyos. Dahil sinasabi, pasakop tayo sa pamahalaan. Unless otherwise, it goes against the law of God. Yun lamang. Pero otherwise, nasakop tayo sa pamahalaan. Kahit ano bang sabihin nyo, yan nandun sa Biblia yun eh. Bakit di tayo susunod doon? Kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Kahit anong klase may pamahalaan natin. Sa may iba, may communist government. Pero, generally speaking, yung pa rin ang layo nino to promote peace and order in that environment. You may have a constitutional monarchy. Ganun pa rin yun. Design. We may have a representative democracy like the Philippines, like the US. Ganun pa rin yun. Din pa rin ang layo ng pamahalaan. Kaya nga, whether it's a communist or a democracy, meron kayo siyan, ang lipunan. Dahil doon ang general idea ng government to promote peace and order. Period. Mati tayo susunod doon. Kaya pag lumalabag, hindi tayo susunod. Sabi ko nga, divorce law, living in or common law marriage, legalized abortion, homosexual marriages, and that kind. Hindi tayo susunod doon. It legalizes smoking, hindi tayo susunod doon. Legalized drinking, hindi tayo susunod doon. Anything that is sinful, that is legalized by any government, we're not going to be subject to that. It goes against the law of God. If the government allows nudity, we will not obey that. We'll be against that. That goes against the law of God. Otherwise, kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Simple lang, sinasabi ng Romans 13. Lalabag ka lang dyan if you have a specific issues. Pero bakit natin naalisin ng pamahalaan? Why do we set aside the government? We cannot. Kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Mali ba yung ating tinuturo? Then prove it na mali. Di ba gano'n naman ang pag-aaral? It's an open study. We are open to disagreement. To a gentleman disagreement. Pero kailangan natin patunayan why you disagree. And why do you think it is wrong? Or
Why do you believe it is right? Because you have to prove all things. Sabi nga ni Pablo sa unang sulat niya sa mga Thessalonica, test all things. Prove all things. Di ba yan ang dapat natin gawin as Christians? We need to prove all things. We need to be able to prove that what we are teaching is what God wants us to believe and obey. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong matyagang panonood at matyagang pakikinig. Mas maganda sana kung nakikinig na lang, no? Pero nakikita yung mukha ba eh. So maraming salamat po sa inyong mga kapatid, sa inyong panonood at pakikinig. Tingnan niyo kung susunod na awit. Although I cannot see the way or life's tempestuous sea, I know that Jesus is my friend and that He'll pilot me. He'll pilot and He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes can see, cannot see the way. Come what may, let come what may, on life's first God we see. Blessed Lord, He will pilot me. Dark clouds may gather in the sky and rough the sea may be. His love shall ever be my song. I know He'll pilot me. He'll pilot and He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes can see, cannot see the way. Come what may, let come what may, on life's first God we see. My dear blessed Lord, He will pilot me. Dear Lord, whatever the storm may be, I'll simply trust in Thee, relying on Thy love so true to safely pilot me. By His hand He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes can see, cannot see the way. Come what may, let come what may, all life's dark stormy sea. My dear Lord, blessed Lord, He will pilot me. Have thine affections been nailed to the cross? Is thy heart right with God? Dost thou count all things for Jesus' blood lost? Is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Washed in the crimson flood, cleansed and made holy, humble and holy, right in the sight of God. Hast thou dominion o'er self and o'er sin? Is thy heart right with God? Over all evil without and within, is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Washed in the crimson flood, cleansed and made holy, humble and holy, right in the sight of God. Are all thy powers of
Jesus' control? Is thy heart right with God? Does each moment abide in thy soul? Is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Washed in the crimson flood, cleansed and made holy, humble and lowly, right in the sight of God. Tingnan po natin ang mga bumati ngayon. Oljan Ocampo, good evening po. Royal Alcalas, good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Leonito Turaliza, na imbang arabi, kada kay amin kakabsa. Medi Canono, magandang gabi mga kapatid. Ipanya Senior Sunny, blessed greetings of good evening, dear brethren in Christ, watching from Pamiling, Tarlac. Marisa Rieta Manzanillo, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Roberto Marasigan, good evening po Brother Lodi sa mga tagapakinig. Nida Villamin, magandang gabi po Brother Lodi at sa lahat. Opit Dang, good evening kapatid na Brother Lodi, watching from Magpet, North Cotabato. Dito yung Langalala, good evening po brother. Maraming salamat po sa inyong mga comment at pagbati. At tayo po ay magtatapos na. Mga banal, kayo po ay kinagalang namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang po ang Diyos, tunay na Diyos. Ikaw lamang ang may kapangyarihan. Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na inyong ibinigay sa amin, biyaya ng kaligtasan, na kami sumunod sa inyong ebanghelyo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaan. Alam po namin ang aming pagiging matrid. Hindi galing sa aming sariling kakayahan, kundi sa inyong kawaan, sa inyong pagpapatawad sa amin. Naway ganun po ang pagtingin sa iba, na hindi po kami nagmamataas kahit sa mga tao sa libutan, kundi magkaroon kaming kawaan sa kanilang mga kaluluwa at ipangaral ng Ebanghelyo sa kanila upang sila rin po ay makatakas mula sa tali ng kasalanan. Kayo po ay humingi sa inyo, Ama, na aming mga pamahalaan ay mamahalang mabuti sa amin upang magpatuloy po ang katahimikan at kaayusan, na kami po ay mamuhay na may kapayapaan at kabanalan habang kami naglilingkod sa inyo. Ama, ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa dakilang pangalan ng Jesucristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po mag-ingat. God bless. Kung hindi po kayo makapanood ng live, doon pumunta kayo sa YouTube, Aguila City Southside Church of Christ. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.